Yes. Okay, on the way na kami sa Taktak. Galing kami sa Guitar Pusher. Doon kami pumark. Kasama ko si Zach, saka si Sir Mark. Tapos magkikita kami nila Sir Ronnie Dizon, saka si Albert Bombao. Then akyat kami ng Taktak. Tayo ng flyover. Hanggang mo lang si ano. I am very excited in this ride kasi first time magra-ride ng anak ko dito sa Metro Manila area at first time niya aahon ng Antipolo papunta sa Taktak via Sumulong Highway. Pero hindi maiaalis sa isang magulang na mag-alala para sa kanyang anak. Kaya sa bahay pa lang, abot-abot na ang feeling ko sa sasakyan na be vigilant ka ako at lagi kang tumingin sa mga signal light ng sasakyan. At tingin ka sa paligid mo palagi, dapat lagi kang aware sa mga nangyayari sa paligid mo at focus ka dapat sa road. Actually ako man, yung first time kong mag-ride sa Metro Manila area, talagang nagulat ako dun sa takbuhan ng trapiko. Saka sabi ko sa anak ko, look for intersections. Dapat aware ka sa mga intersection kasi dito sa Marcos Highway, grabe yung mga salimbayan ng mga sasakyan. Shoutout nga pala kay Sir Mark Casquero ng Supreme Bikes. Salamat sa pag-alalay sa akin anak. Kinakabahan yung tatay eh. Dito na kami sa Sumulong Highway. Honestly, so far okay naman yung ride namin. Ako lang talaga yung kinakabahan kasi syempre first time ng anak ko mag-ride dito sa Metro Manila. First time niya rin umahaw ng Antipolo dito sa Sumulong. Kinokontrol talaga namin ni Mark yung pacing eh, kasi alam niyo naman yung mga bata kasi minsan medyo mapupusok yung mga yan eh. Kaya sabi ko, Mark, kontrolin mo lang yung pacing. Alalay lang kami ni Mark dun sa ahon kasi talagang kita nyo naman ang daming sasakyan. Saka syempre ako personally bilang father mas kinakabahan ako ako dun sa anak ko. So talagang ano lang, chill lang. Bukod sa ahon at bukod sa traffic, another thing I am worried about is the descent.
yung mga lusong. Kasi if we're not careful dun sa mga lusong, kahit kung minsan tayo na pag napapasarap, na-aksidente ang mga siklista. Kaya sabi ko sa kanya, nak, alalay lang sa lusong, tapos always check your brakes, huwag kang piprena sa unahan lang, dapat balance yung braking mo. Kamusta likod mo, nak? Okay lang, ha? Siyempre kahit anong ingat natin kung minsan kapag talagang merong mga makukulit na motorista na nasasakop kung minsan yung bike lane dahil siguro nagmamadali rin at may mga traffic, dapat talaga maging vigilant tayo. Kaya siyempre kahit anong ingat natin kapag merong mga hindi naman maingat sa daan, maaari tayong maaksidente or baka madamay tayo sa carelessness ng iba. And for me, doon sa mga bagay na we cannot control, ang ating pag-asa, yung pag-iingat ng Diyos. Kaya paglalabas tayo ng tahanan, pagkagising pa lang sa umaga, bago natin gawin yung mga bagay na gagawin natin, bago tayo maghanap buhay, bago tayo mag-exercise, magbisikleta sa labas, magtagubilin tayo palagi sa Diyos. Manalangin tayo na sana ingatan tayo sa ating mga paglabas. Oo, ano? Ayan na, meron. Diyan pa lang, meron na. Siyempre, after ng pitikan, kwentuhan naman at kapihan with fellow cyclists. Yung kaninang hapon, madali. Cycling Chef. Naks. Hey guys, dito na kami sa bahay. Grabe init ngayon. Tapos natalo pa Lakers. Puset.